Ayun, hello. Magandang umaga sa ating mga ka-MUG at siyempre sa ating mga kabatas at ka-UB. And welcome sa panibago nating video reaction. And yun, react tayo dito sa video ni Attorney Claire. Patungkol nga po dito sa mainit na topic ngayon sa social media at siyempre sa mainstream na rin. No? Ito nga pong nangyari. Ito nga pong paglitaw ng mga witness patungkol po sa sexual abuse ni Pastor Kibuloy di umano sa mga kanyang mga member sa kanyang simbahan. Okay, bigay lang po tayo ng konting opinion lang din patungkol nga po dito. And yun, panoorin po natin yung video ni Atty. Claire. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung naganap na hearing dito sa Senado patungkol dun sa mga di umanong pang-aabuso, lalo na sa mga kababaihan at kabataan nitong si Pastor Kibuloy. Kanina ay ginanap ang hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa pangunguna ng chairman na si Senator Risa Ontiveros. Siyempre, inaabangan ng marami kung aatin nga ba itong si Pastor Kibuloy sa nasabing hearing. Pero ano ba ang aasahan natin? Hindi ba't ang sabi ng kanyang abogado noon pa man ay hindi naman sila makikipag-cooperate sa hearing na ito? Sabi pa nga, kung gusto nilang gumawa ng aksyon, ay magsampa na lamang sila ng legal action. Sabi nga, ay nagpadala na daw ng dalawang imbitasyon. Isa ay napadala through LBC at ang isa naman ay through registered mail. So hindi po natin may kakailan na si Pastor Kibuloy nga po ay may kaso rin sa Amerika, sa US, no? Kaya hindi rin siya makapunta ron sa ngayon. Tuloy po natin. Pero walang sagot at attendance itong si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay nirepresenta lamang ni Atty. Melanio Elvis Balayan. Pero syempre, ano bang makukuha nating sagot mula sa kanyang attorney? Kung ang mga witnesses ay tinuturo itong si Pastor Kibuloy ng pang-aabusong sexual sa kanila. Of course, wala naman dun si Atty. Balayan para patotohanan o pahindian o itanggi ang mga akusasyong ito. Kaya dapat, sabi nga ni Senator Ontiveros, ang dapat na dumating dyan at umatin ng hearing ay walang iba kundi si Pastor Kibuloy. May dalawang Ukrainian at isang Pilipino na mga kababaihan ang nag-aakusa kay Pastor Kibuloy ng sexual abuse. At sa kwento nilang tatlo, halos pare-pareho ang pattern. Mayroong parang lumalabas na nambubugaw. Consistent kasi yung kung ano yung statement nitong witness dito, ganun din yung mga taga-Ukraine. So, tuloy natin. Ito tinatawag nilang Ate Jack. Kumbaga, siya yung nagbe-brainwash dito sa mga kabataang ito na gawin na lamang kung ano yung inuutos ni Pastor Kibuloy dahil hindi naman daw lahat ay nabibigyan ng pagkakataon makalapit kay Pastor Kibuloy. So yun, parang yun nga, brainwashing. Ayoko maka-offend ng religion po. Kasi hindi naman din ako religious na tao. Dati, naging religious din po ako kasi yung tatay ko kasi religious. So, yun, no. Parang brainwashing kasi kasama na rin dito yung yung sa paniniwala. Pinaniwala sila na ganyan na mas anak daw ng Diyos itong si appointed son of God daw itong si Kibuloy. So yung mga member niya naniwala na ganun. So yun, isa yun sa nagagamit para ma-abuse itong mga witness di umano na sila ay nirape daw. Siyempre hindi pa tayo pwedeng maghusga kasi nga ala pa namang napapatunayan dito. Accusation pa lang. So parang pinaparamdam dito sa mga bata na sila ay special. No, para isipin nila na swerte sila. No? At makakasama nila yung appointed son of God na kiniklaim ni Pastor Kibuloy, no? Tuloy natin.
kapag sila ay nautusang magmasahe ng paa nitong si Pastor Kibuloy at napalapit sa pastor, swerte pa sila. At ito daw ay parang pagsasakripisyo na nila para sa Ama. Dahil nga tinuturing nilang anak ng Diyos, itong si Pastor Kibuloy. Minsan isipin natin, ito ba ay pamumulitika? Ito ba ay paninira lamang? Pero hindi lang kasi iisang tao ang nag-aakusa sa kanya. Kasi po sa ganitong case, halimbawa po ikaw yung babae, hindi mo para ilagay sa kahihiyan yung sarili mo sa rape. Kasi po, di ba nung araw, maraming nare-rape pero hindi sila nagsasampa ng case kasi nahihiya sila. No, ayaw ng family na may skandalo sila. No, hindi kagaya ngayon na malakas na loob ng mga kababaihan na nare-rape dahil nga siguro kasi very often na yung information patungkol nga sa mga ganitong kaso Halos pare-pareho ang kwento, pare-pareho ng paano sila di umano na biktima ni Pastor Kibuloy. Pati nga yung gamit na shampoo at body wash ay pare-pareho dahil meron daw favorite na scent itong si Pastor Kibuloy. Ang sexual abuse kasi ay talagang medyo mahirap i-prove. Kasi minsan wala naman talaga ibang witness, kundi yung biktima lamang. Kaya yung pagkukwento ng biktima... Ito lang naman opinion ko. Base na lang din sa research ko, pag-research ko dati. I mean, siyempre may mga kaibigan din naman akong lawyer, no? Nakakapagtanong-tanong ako. And then, sa mahilig ako manood ng mga patungkol sa batas. Pagkasong rape kasi, usually, pinapasok agad yan ng prosecutor kasi ang katwiran nila, yun nga po, no, hindi para ilagay ng isang babae yung sarili nila sa kahihiyan para magbigay sila ng ganyang pahayag na sila ay na-rape. Ngayon, ang sabi lang sa akin, and base lang na rin sa mga napanood ko, na yan ay pinapasok agad ng mga prosecutor kalimitan with or without any witness. Kasi ang katwiran nila, kung hindi totoo, di patunayan na lang nung akusado sa korte. Ganun. So yun, kaya ang kasong rape ay pag naakusahan ka, kaya minsan parang naaabuso rin. Narinig ko rin yung pahayag ni former President Duterte patungkol dito, no. Dahil siya ay dating prosecutor, no. And sabi niya ron, hindi niya basta-basta pinapasok ang rape. I mean hindi niya agad inaakit sa korte. Sa juzgado yung rape, kasong rape kasi yun nga naaabuso. Minsan kasi kahit hindi naman na rape, nag-aakusa ng rape ang isang babae. Kasi nga alam nila na ganun yung batas natin, no. Tuloy natin. Doon mo malalaman kung consistent ba siya sa kanyang kwento. Siguro may pangilan-ngilan na kakaiba, na minor details lang. Pero kapag nakita o napakita sa korte na yung kwento niya ay credible, kahit walang ibang witness, sabi nga natin dahil ito ay rape or sexual abuse, karamihan ng mga biktima ay napapaniwalaan. Siyempre, lalo na ngayon, kung matagal na nangyari ito dahil natatakot sila magsalita. Ang unang question, bakit ngayon ka lang nagsalita? So, dapat niya rin patunayan yung fear. Saan nanggagaling yung fear para hindi niya agad ito isumbong? O kaya hindi siya agad magsampa ng kaso? So usually, pagka hindi naman masyadong bigatin yung taong ng rape, usually ang fear dyan is yung papatayin siya, yung buong pamilya papatayin, di ba? Usually yan yung napapanood natin sa news. May mga pagkakataon, talaga may ganyan mga pagkakataon, lalo na yung mga biktima, bata. Minsan nga kapag anak mismo ang biktima,
hindi ka agad-agad yan nakakapagsalita. Napipilitan na lamang niya magsalita kapag nalaman nila yung susunod nilang kapatid, yun naman ang binibiktima ng kanilang ama. So may mga ganun talagang pagkakataon. Hindi lahat na nabibiktima ay lumalabas at ipapaalam yung nangyari sa kanila dahil Oo. traumatic iyon sa kanila. Saka kapag ito ay naisampa naman sa korte, makikita naman talaga yung demeanor nung victim. Kung totoo bang naging victim siya, makikita yan. Kasi nagkakaroon ito ng cross-examination. Yes. So sa cross-examination, makikita kung nagsasabi ba siya ng kasinungalingan o nagsasabi siya ng katotohanan. So, pero hindi pa tapos itong hearing. Pero siyempre, hindi pa tapos itong Senate hearing. Sa di umano'y pang-aabuso ni Pastor Kibuloy. So siguro nga, mas maganda kung siya ay makakarating at kung totoong wala namang nangyari, di patunayan niyang wala. Matapang siya dapat na pasinungalingan. Lahat ng mga sinasabi ng mga babaeng ito o ng mga biktimang ito at sabihin niya na siya ay sinisiraan lamang. So pakinggan natin kung ano yung mga salita. So dapat pala maten si Pastor Kibuloy dito para siyempre depensa naman yung sarili niya. Di ba? Hindi yung hindi siya harap. Pakinggan natin. Isay nung di umano'y mga biktima ni Pastor Kibuloy. About 21 years old. It was the 2014. And Where did you stay? I stay in a dorm, like a building, a separate building. And most of the people there was Ukrainian. Tell me how your relationship with Pastor Kibuloy developed or unfolded. At first, our relationship was very good, very warm, very friendly. I didn't feel anything like, oh, he's like me. No, there's nothing about that. And transfer me in one room. I live with the Jack Roy. She's pastoral and one of the closest, like she's very close to pastor. And I live with her. So yung Jack Roy parang diba? sabi nga ni Direk Freddy, parang ito yung parang pinakabugaw. Diba? Siya yung nagbe-brainwash para itong mga nag-a-accuse, itong mga di mo ay mga biktima hindi ma-convince na pumasok sa kwarto ni Kibuloy. Mag-massage ng paa. In one room. And little by little, some girls like Jack Roy and other girls of pastorals are Filipino. They used to fellowship to me like, are you ready to sacrifice everything to God, to the Father, like pastor? Of course, I'm ready to sacrifice. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrifice a lot of. So what do you mean? I cannot understand. So parang lahat talaga isa-sacrifice mo, pati kaibigan, family. So iiwan mo lahat and then pati katawan sa-sacrifice. Grabe parang kulto. Kasi mga napanood ko parang ganyan mga kulto, 'di ba? Virgins. Lahat yung mga virgins isinasakripisyo doon sa namumuno ng kanilang kulto. So parang ganito. So, kagaya nung yung babae na nag-testify yung isang witness. Virgin daw siya, first time daw niya nung nangyari yun. So ito parang ganun din. Tama ba? Sabi natin. Because I already sacrificed and this is the life that I choose and I live and I believe that this is God's way for me. So, and they was just like, even your body you can sacrifice. When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything, even your body? I'm very innocent. I really didn't. Nobody talked to me like straightly that this is what will happen. And I remember that time came and Atejah came to me in the night and she said. I want you to massage pastor's feet before he sleep. When Atejah called me for night to massage him, I didn't think that this is what will happen, even though I was nervous. And she saw that I'm crying, but I'm still do what they want me to do. I take a bath, I put this pajama and I'm crying, I'm scaring, and it's night, and they put me, because I never stay in the pastor alone in the night, in the dark, and I was nervous. It was big room, and before room there was one little room. Pansin ko lang dito sa babae ito, bit natatawa, tumatawa-tawa siya, Pansin ko lang naman. Atejah lead me there and she said go in pastor's room. And I just stayed in this little room because I was scary and I was crying and pastor was waiting for me.
till he realized that I'm not coming, and he by myself went out and pulled me in his room. And I was like scary, and he said like massage my feet here, 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 and then little by little, and I was very nervous, and it was dark. And Yung ano, parang, ano yun eh, di ba sa mga, baka sabihin nyo kasi madalas ako doon. May mga motel kasi na ano, di ba, parang may waiting area. Ganun. Pagpasok mo, hindi agad kwarto, parang waiting area, ganun. Tapos bukod, may isang pang pinto, yun na yung pinaka-room. Yeah. Matagal daw siya doon, and then, kung parang nainip daw si Pastor, hinila na siya papasok doon sa room. suddenly he started to move my hands to put on his butt, but he said massage here, and I said, oh my god, okay, and I massage. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes, and I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain, because I was nervous. This is what happened. He just removed my clothes and have sex with me. Women Oh. below the age of 18 years old, were they also being used sexually? Yeah, I didn't know about this for how many years till before I left Philippines. I heard from other, like, she's very close to Pastor. She go out with him. She's a senior there, and she's pastoral. And I heard that, oh, you're crying, because I was complaining about this pastoral's ministry. And she said, oh, you're crying that you're pastoral. At least you're mature. But I become a pastoral in 12 years old. This is time when I was like shocked. The next day when I heard this, that become a pastoral in 12 years old, I started to fight with pastor and ask why is it normal? No, Sophia, there's nothing normal about it. This is child abuse. Ngayon naman po, pakinggan natin si Elias Nina. I was about 20. I think it's like 2012 that I came. My mom and my siblings, they started to attend first the congregation here in Ukraine. So they were trying me to that I will also join them. They've been like trying to get me in also to the Dito lang ano, parang ang bandang huli yung nagpahamak pa sa kanila yung mga parents nila, no? Dahil nga siguro totally brainwash na rin yung mga magulang. Sobrang paniniwala na, no? Kasi bandang ang basa ko dito lang ano, hindi na lang sa Diyos sila naniniwala, kundi parang Diyos na rin sa kanila si Pastor Kibuloy. Parang yun lang naman yung opinion ko, no? Kaya bandang huli pati yung mga anak nila nasa sacrifice. Sorry natin. What year did you go to Davao? Oh, I think it's 2012. Okay, and then can you tell me how you became a pastoral? I became pastoral maybe like maybe 5 or 6 months. I remember there was one day we had the preparation for there's ICD, International Children's Day. So I joined the dances, and I remember after it's like late at night, somebody called me and they said that Pastor Kibuloy, like he's waiting for you, he's calling. So I didn't like think anything, and then when Pastor Kibuloy called me, like he was asking me if I will become a pastoral, and he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was like very innocent to that. Iisa yung sinasabi sa kanila. Kasi iisa rin naman yung taong nagbe-brainwash sa kanila. Yung Jackie Monroe ba yun? Parang taga rito sa amin yan. Maraming Monroe dito sa amin. Kaya I did not understand. I thought it just sacrificed your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was trying to explain to me what is the meaning of that. Like you have to like sacrifice your body. You have to have a sex with him. Not right away that I was. di ba nga parang kulto talaga? Meron pa nga akong napanood yung mga virgins pipila. Tapos, yun, sinesex sila publicly. Pero parang tribo naman yun. Parang ganun na ganun to, kaya lang ito siyempre private. Baga binibrainwash muna bago i-sex. Okay with that. It's like maybe 4 months more. Around what month did it start when he started? Maybe it's like summer 2013, something like that. How long were you a pastoral, and how long were you being used by Pastor Kibuloy? If it's from 2013, and then I left 2021, so it's like 8 years, I think. And during that whole period, you were being sexually used by Kibuloy? Yes. You also met the other pastorals, the other Ukrainian pastorals? Yes,
all of us, you don't even think that others are like that also, because they're saying like don't tell anybody. Yung kung napansin niyo, meron akong upload na video, no, from Senate na video. Kaya yung title ko doon is like parang si Warren Jeffs tong si Pastor Kibuloy, kasi si Warren Jeffs po, siya yung leader ng ano pangalan nila ito, yung parang sila yung Mormons na tapos umiwalay sila. Fundamental. So, yun, ang asawa ni Warren Jeffs is nasa, alam ko 89 yung asawa niya, lahat yung pinapakasal. Yun naman ang kakaiba. Pinapakasalan niya, kaso lang ang mali sa kanya, pati 12 years old pinapakasalan niya. So, yun, convicted siya ngayon sa US, si Warren Jeffs. So, pwede niyo i-search. Kaya pag ang nangyayari kasi doon, pag may nakursunadaan siyang babae, papakasalan niya. And then, mas malupit pa doon, pagka yung ganun din yung mga members, no? Siya yung nagtatalaga kung sino yung mga pangasawa nung kanyang mga officials, no? Ganun yung style doon, kaya yun. Anyway, naka-convict naman siya. It's a very like sacred ministry. Not everybody can like be like that. It's not all the same. It's like once or two times. And malupit pa doon kay Warren Jeffs, may nag-testify na anak niya, na pati anak niya ginalaw niya. Kaya, pero si Pastor naman, wala pa namang ganong issue. Times. And the other one, they have to be like every week, like night. It's called night duty. Okay. Like us, we've been there every week. We have to go. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me to my room to have a sex, and I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Yun nga, kasi nga, so natatakot sila kasi nga totally brainwashed na sila na mapupunta sila sa hell kapag hindi sila sumunod sa mga kagustuhan ng leader. So, yun, kaya minsan wag naman po kayo magagalit sa akin. No? Kaya hindi na rin ako nagsisimba kahit saan. And totoo lang po, nag-aral din po ako ng theology. Nag-aral po ako ng pastor. Pero doon naman sa pinasukan ko, wala naman ako nakitang ganyan. Yun nga lang, may mga bagay din na siyempre may makikita ka, pero kung believer ka talaga, ituturing mo lang yun na parang trial. Mga makikita mo na hindi ayos. No. So, wala namang ganun sa napasukan kong religion. Sekta. Ano po? So, yun. Parang agnostic na rin po kasi ako. Dati nga, parang naging purely atheist na ako, pero sa ngayon po, parang agnostic. No, alanganin. Medyo 50-50. Tuloy po natin. Patunay na hindi sila nagsisinungaling. Na yan sa ating chairperson. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Gagamitin ko pa ang abbreviation na KJC. So, ang style dito, pinopromote muna. Pinopromote muna yung girl. Then, yun, sasabihin na ganito, ganyan, mga pambobola. Ganyan. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa... Dito naman nababasa ko sa mga comments, ang issue dito is binabasa daw yung kanyang testamento. No? Ako naman, may mga nagsabi rin naman na kaya binabasa para hindi magkamali. No? Sabi naman ng iba, dapat wag na lang basahin kasi kung talagang totoo yung sinasabi mo, diba, yung bawat tanong sa'yo, magiging consistent pa rin doon sa complaint affidavit mo. So, which is tama naman, no? Pero siyempre, hindi naman yan papayagan ng mga lawyers nila na gawin yan kung ito ay hindi magiging credible. Ano po? Yun lang naman yung sa akin.
Tuloy natin. Okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. Nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full-fledged member ng KJC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. Miss Amanda, bago kayo magpatuloy, nais kong i-acknowledge ang presensya ng Senador Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Miss Amanda, patuloy po. Oo nga, napansin ko rin to, no? Parang kukunti yung mga senator na umattend dito. Bakit nga ba? Parang si Senator Pimentel lang yun nandyan. Hindi narinig ko. Si Estrada dumating. Tuloy natin. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old. Naman, mula 2010 to 2011, naging aktibong member 10 kami years old. ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o the baptized na kami under KJC rights at mula noon, official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon, kaya wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator kaysa na malipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Ito rin po kasi yung isang kasi nakapanood ako ng isang si Red Tani, no. Siya yung founder, parang founder siya ng Free Thinker. Alam niyo po, no, may point siya eh. Baka huwag mo ako debate dito ano ko lang naman. Bali free thinker, no. Ibig sabihin, dapat hayaan tayo makapag-isip ng sarili natin. Sa religion, pagdating naman sa religion, sana tayo yung tayong mga magulang, minumulat natin sila agad sa paniniwala sa Diyos, sa religions, no. Pinapasok natin sa mga ganyan, yan. Para nga paglaki nila, maka-Diyos sila. Pero sa point naman ng free thinker, bakit hindi natin sila hayaang lumaki muna bago sila mag-decide kung maniniwala ba sila sa religion, sa Diyos o hindi. Parang ganun. Which is, nakita ko rin na may point talaga. May tama rin naman talaga, no. Saka na natin sila saka na lang sila mag-decide pagka may isip na talaga sila kung maniniwala sila sa Diyos o hindi. Kagaya po nito, no. Ayoko namang sabihin na pinahamak sila ng magulang nila. Pero dahil sa paniniwala nga nila, hindi na naman sila masisisi. Dahil nga, may sasabi natin na pati magulang na brainwash. O dahil sa paniniwala. Na si Kibuloy nga ay isang, diba? Na isang, appointed son of God. Yun ang paniniwala talaga nila. So ito yung nangyari, pati mga anak nila na napahamak po. Kung totoo po ito, kung totoo. Tuloy po natin. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Songs of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yan sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ang kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya, kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kami magkapatid ni KJC Minister Alain Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa aeroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Ito lang yung kaibahan dito kay Kibuloy yung saka doon sa kay Aguila. Yung sa, ano ba yun? Religion, nakalimutan ko na. Nung si Aguila, hindi siya yung nag-abuse ng sex. Kaya lang, ang pinagpa-partner niya yung mga minor. So, yun ang naging issue niya sa kanyang religion. Kung religion ba yun. Pero naman si Kibuloy, siya mismo,
ang naaakusahan na sexual abuse. Yan. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na, kasi this oras na ng gabi. So yun, total naman tong video na to, palasak na to, marami ng video. May video po ako nito, yung dito, panoorin na lang po ninyo yun. Tapusin natin to dito. So yun lang naman po yung opinion ko, no. Karamihan naman ng religion na involved sa ganito, even Catholic nga, di ba? May nangyayaring rape ng yung mga pare na akusahan ng rape or minsan nga, di ba? Napapatunayan na sila ay ng rape. Even sa Vatican po may napanood akong documentary. Nawala yung kapatid niya, so hanggang ngayon hinahanap niya. So ang ang accusation nila, si Pope John Paul ang salarin. Po? Pero siyempre, hindi naman natin napatunayan yun. Wala namang nakapagpatunay, pero yun ang pinakang suspect ng kapatid. Yung doon sa video. Nakalimutan ko lang yung title, pero pwede nyo hanapin dito sa YouTube. So yun lang naman po yung opinion ko pagdating dito sa religion and sa case. Ito yun nga po pagdating sa rape, napakahirap po lalo po sa US. Sabi ng mga kaibigan ko ron, pagka rape ang kaso, sobrang matindi nga yan na kaso daw sa kanila. And kasi nga daw po, open sex na nga dun basta 18 ka na, pwede na makipag kaso sa inyo yun. Kumbaga, madali maghanap ng sex sa Amerika. Sabi nga ni Direk Freddy sa tawag ito, sa Korea nga daw, merong, di ba? May pera ka lang Di ba napakadali? Kaya lang, siyempre dito, napansin ko lang, kalimitan ng biktima umano ay mga virgin. So, yun ang dito. Yun yung na-observe ko lang. So, yun lang naman yung pananaw ko dito ng mga kamag at mga ka-UB, mga kabatas. Bubul na ako. At muli, maraming salamat sa inyo at isang magandang umaga. At siyempre, huwag natin kakalimutan na isa lang tayo mabuhay sa mundo. Gamitin na sa tama. Mabuti. Maraming salamat.